walang tao nakaalam ng pag-iisip ng Diyos. Sukat sabihin mo ngayon na na merong hindi alam ang Diyos sa makati pamumusong yan. Lahat ng nasa puso ng tao, alam ng Diyos. Wala po akong sinabi kailanman na hindi alam ng Diyos ang nasa puso ng tao. Ang sinasabi ko, na darating pala ang oras na siya ikakaila niya ang Panginoon. Sapagkat yung bagay na yun, wala pa sa puso ni Pedro. So, alam ng Pero Diyos. alam na ni Kristo, yung bagay na wala pa sa puso ni Pedro. Yeah. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, mga ka-youthie. Welcome back! Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show at para sa ating mga newcomers, tuloy po kayo sa Usap-Usap University. Ang ating pong ginagawa dito, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, preachings, Bible study at iba pa. And for this episode, atin pong bibigyan ng reaksyon ng isang, I would say, most in demand talaga, most requested po na preacher dito sa ating channel, si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. And what we have here actually is an audio file only pero very rare 1989 from Felix Moore channel and ito do po ay koleksyon ng mga itanong mo episodes pero what makes this interesting I believe is matatakal nila yung idea ng knowledge ng Diyos sa atin kung how deep, kung omniscient ba nun, alam ba ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin, something like that. At ito po ay parte ng guesting ni Brother Eli sa Don Manolo Favis and the Genius Family, sa pong famous na radio show noong 1980s hanggang late 90s na rin po as far as I know. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, dati akong university debater, nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas 2 times sa komperensya na inorganisan ng Harvard University sa Amerika. Hindi ako member ng MCGI, isa lamang po akong hamak na video reactor. So wag po kayong magalit if I may sound that I am agreeing or disagreeing, pero definitely wala po tayong religious agenda. Wala tayong sinasabi ng isang reliyon, wag niyong kaaniban or kaaniban ninyo. Everything now is ready. Let us watch this video together. Sabihin niyo po ako. Let's go. Sapagkat hindi ba pumumusong kung sabihin ng isang tao, alam niya ang pag-iisip ng Panginoon tulad na sinabi ni Ginoong Soriano na meron daw hindi alam ang Diyos. Hindi ba pumumusong yan? Na sinabi niya po sa San Pablo, sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya turuan o maging kasanggunin niya? Sapagkat sabi mo, meron hindi alam ng ang Panginoon. Sa makatwid, pinangunahan mo ngayon ang karunungan ng Diyos. Pagkat sabi ni Pablo, sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya turuan? At sabi mo, meron hindi alam. Sa makatwid, pumumusong niya. Hindi ba pumumusong niya? Kasalanang malaki yan. Sabihin mo, alam mo ang isip ng Diyos at ang Diyos meron hindi nalalaman. Yun lang, sagutin mo kung alam mo ang tamang sagot. alam mo mali ang tanong mo, Ginoong Tablada. Wala naman ako sinabi na nalalaman ko isip na Diyos. Wala akong sinabi noon. Bagaman meron sa Biblia ganito, sa 2:16 ng unang Korinto, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya na dapat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Meron ho talagang mga taong kinaroroonan ng isip ni Kristo. Meron noon. Sabi ni San Pablo at saka sa mga unang Kristiyano, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa Biblia po yan. Pero hindi ko sinasabi kailanman na alam ko ang isip ng Diyos. Wala akong makakaalam nun sapagkat ang Diyos ang may sabi na kung papaanong mataas ang langit kaysa lupa, gayon ang akin ang wikang pag-iisip at ang aking lakad mas mataas kaysa inyong pag-iisip at sa inyong lakad. Nasa 55 at 8 po yan hanggang 9 ng Isayas na ang kung gaano kataas ang langit sa lupa, gayon ang kataas ang isip ng Diyos kaysa sa tao. Yan po ang nasa Biblia. Ang sagot doon, Don Manolo, sa tanong ni Ginoong Tablada. At doon po sa kaninang nasabi ni kapatid na Menong na kung alam na ba raw ng Diyos o ng ating Panginoong Hesus, yung nasa 22:33 ng Lucas, ang masasabi po natin na sinagot ko nga kanina, alam ng Diyos yung sinasabi na ni Pedro na tama yung sinasabi ni Pedro. Alam po ng Diyos yun. Pero kilala ng Diyos ang kapasidad ni Pedro. Ayan po ang dapat nating maintindihan. Kaya yung hindi alam ni Pedro, may alam ang Diyos doon. Pero yung nung si Pedro yung magkausap na silang dalawa, ang kilala na po ng Diyos ang puso ni Pedro na talaga hindi hihiwalay sa kanya si Pedro. Maaaring makagawa ng pagkakamali si Pedro, pero
ang desisyon ni Pedro ay alam na ng Diyos na. Nagdesisyon na si Pedro, talaga susunod siya sa Diyos at kay Kristo, kailanman at saan man siya pumaroon. Merong pangalawang ulit na tanong si Kaoni. If you won't mind, Mrs. Roman. Opo. Okay. Kaoni, please. Ginoong Soriano, babasahin ko ito isang talata na alam kong alam mo na rin ito. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso. At nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Ang sabi po dito ng Apostol si San Juan, nalalaman ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay. Sa inyo naman, merong hindi nalalaman. Sino po totoo sa inyong dalawa? At totoo po yung Biblia na sinasabi niya na kung hinahatulan tayo ng ating puso, lalong dakila ang Diyos kaysa ating puso. Sapagkat nalalaman niya ang lahat ng bagay. Pagka patungkulo sa puso ng tao, talagang alam mo ng Diyos yun. Lahat ng nasa puso ng tao, alam ng Diyos. Wala po akong sinabi kailanman na hindi alam ng Diyos ang nasa puso ng tao. Ang sinasabi ko na hindi alam ng Diyos, yung ididesisyon ng tao. Yung Really? bagay na wala pa sa kanyang puso. Yung bagay na hindi niya pa pinapasyahan kung susunod siya o hindi, kung pipili siya ng masama at mabuti. Yun ang sinabi ni Juan, tamang-tama ho yun sa paniniwala ko. Pag nasa puso. Bakit ganun? Ba't kailangan mangyaring merong Hindi alam. desisyon ng tao ay hindi alam ng Diyos? Why? Hindi ko makuha yung ano. Don Manolo, meron ho akong babasahin talata at ang pakiusap ko po ay pakinggan yung mabuti, Don Manolo. Pinag-aaralan ko kanina ba? Ito po, ang babasahin ko po, ang Deuteronomio, Kapitulo 3, at ang bersikulo ay 1 hanggang 3. Kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula, o isang mapanaginipin ng mga panaginip, at kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan, at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari, na kanyang salitaan ka, na sabihin, sumunod tayo sa ibang Diyos na hindi mo nakikilala at ating paglingkuran sila, ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon, o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Tingnan niyo po yung wording doon. Bakit tayo sinusubok ng Diyos? What is the intent of God behind every trial that we are meeting every day in our lives as Christians? Ang sabi ng Biblia, sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig nyo siya ng buong puso at ng buong kaluluwa. Yan ang problema ko doon, Manolo, na talagang merong hindi alam ng Diyos pag wala pa sa puso mo, hindi mo pa idinidesisyon, hindi pa alam ng Diyos kung magpapakasama ka, kung magpapakabuti ka. Kaya nga meron siya dalawang nakaandang bagay mabutit masama at gantimpala at sumpa at buhay at kamatayan. May nakahanda na siya. Dahil alam ng Diyos na merong hindi susunod sa Kanya, pero hindi niya alam na ikaw yung particular na yun na susunod sa Kanya. Hindi niya pinakikialaman yung haka ng puso mo. Hindi ba ang tao ay namamatay ang katawang lupa, hindi ba? Opo. At pagka namatay ay ang umihiwalay, ano ba yung umihiwalay sa kanya? Espiritu. Yung pong espiritu ay bumabalik po sa Diyos ayon sa Biblia. Okay. Alin ngayon yung sa pag-uukom ay haharap sa Diyos? Alin? Hindi yung pong kabuuan ng ating pagkatao ayon sa 15 ng unang Korinto, versikulo 30. Hindi ba yun ang kaluluwa? Yung pong kabuuan, katawan, kaluluwa at espiritu ayon sa unang Tesalonica 5:23. Pero hindi ba yung katawan yun ay kamoy bumalik na sa alabok? Oo, pero kukunin ho uli ng Diyos yun Bubuuin ulit. Oo, bubuin ho yun. Bubuuin ulit. Oo. Now, pagkatapos, saka palang babasahin ng Panginoon Diyos ang kanyang puso kung anong kanya ginawa sa lupa. Hindi niya nababasahin dahil meron ho tayo record ng pangyayari
ng Diyos ka mga nangyayari sa tao sa lupa. Ayon sa 20, 11 hanggang 12 ng Apokalipsis, merong mga aklat na pinagsusulatan ng Diyos ng ginagawa ng mga taong nabubuhay sa lupa. Kaya pagdating mo ng pag-uukom, ihaharap sa iyo yun na ito ginawa mo, itong ginawa mo, itong ginawa mo. Yun po, dun Bakit kailangan buhayin pa uli? Bakit kinakailangan makaharap pa uli? you have to be aware in order to receive the judgment. Okay, before we continue, dun po muna dun sa idea nga po ng knowledge ng Diyos na patungkol po sa atin. Kasi if Brother Eli is saying that hindi alam ng Diyos ang magiging choice natin whether tayo ay magiging masama o mabuti, it defeats the idea of God's omniscience, mga kayuthi, which is honestly a little bit strange. Una, yung dun po sa sitas na sinabi, yung alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay, hindi naman po kinategorize na alam ng Diyos ang lahat ng bagay nang nasa puso ng tao. But Brother Eli is saying na yung tinutukoy doon sa konteksto ng alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa puso lamang ng tao. Kasi po, for some Christians, and I would say majority of the Christians, it's like you know what is the outcome. God knows what is the outcome, but He doesn't force you to do it. And as to Deuteronomy na na-mention ni Brother Eli, the common perspective is that it's not literal na God tests for Him to know. Kasi nga, anchoring on the idea that God knows all things, this is more like, pedagogical, parang instructional. That it's really not for God, but it's for the human to benefit from such test because God just wants to see, kumbaga, the manifestation of your faith. So I feel though that this is quite opposite for most perspectives on God. Even on Judaism, God is omniscient. Even in most Christianity na mga denominations, even for example for Orthodox Christians, ganun din, di ba? So hindi alam ng Diyos ang magiging choice ng kanyang creation. So hopefully I can listen more sa explanation ni Brother Eli further. Pero yun nga, sa Don Manolo Favis na show, parang halo-halo ang topic, like for example for this one, Don Manolo now is asking about yung judgment na naman na mangyayari. So anyway, let's continue where this goes. The reward. Otherwise, hindi magiging thrill. Walang thrill. You will not know na kaya ka pala naligtas dahil nagpakasakit ka. Ibabalik ko yung isip mo dati para for you to recall everything that happened when you are on earth. And after that, bigla kang babaguhin to receive the reward. Yan po ang sinasabi sa Biblia. 15 ng unang Korinto. Kinakailangan bang basahin pa ng Panginoon Diyos ang puso ng tao para malaman kung nagkasala sa'yo? Hindi naman po yung puso niya ang babasahin, yung aklat ng buhay Yun yung aklat ng buhay ang babasahin. Yun yung ang ipababasahin ng Diyos para ipakita dun sa taong concerned. Kasi ibig mo sabihin yung ginawa doon Manolo, nakalimutan na natin Kaya hindi sa puso, kaya sa aklat ng buhay sabi ninyo, kailangan pa bang basahin ng Diyos yun? Hindi ba niya madidesisyonan yun na hindi niya binabasa? Ibig sabihin, hindi niya alam? Kaya niya po yun, pero kailangan ipamata ng Diyos sa'yo. Miski sa husgado, kahit po alam ng West na ikaw ang may kasalanan, hindi yung basta't ikaw papakulong. Tatawagin ka, you must have your day in court para matupad yung due process of law. Miski ang Diyos ganun din. Si Adan nung magkasalaw, tinawag Adan, saan kayo ka naroon? Okay, tinan ninyo, kung yung talong ng Diyos, saan ka naroon, Adan? O bakit nga tinatawag na gano'n si Adan? He must have his day in court. Tinitignan ng Diyos kung ano magiging pleading niya, o anong magiging kung guilty o not guilty. Ang ginawa ni Adan mali ang approach niya sa Diyos Yun kang babaeng binigay mo sa akin, yun ang nagbigay sa akin, kaya ako nakakain Ayun. Pero, yun yung pagtawag ng Diyos kay Adan giving him due course of the law. Na siya ay magumpisal kung pwede at para siya gumaanggang hatol. Hindi ginawa niya nagturo Ganyan po ang paraan ng Diyos. That's God's justice. There is always a day in court for everybody. Ganon din po ang hukuman ni Kristo. Ikalawang Korinto 5:10, nakasulat po yon. Tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa hukuman ni Kristo upang magsitanggap ang bawat isa ayon sa mga bagay na ginawa sa katawan, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Yan po ang maliwanag na nasa Biblia. Okay. Alright. Teka, may katanungan si Kamenaw. At hindi naman pala 17 Mali ka naman kasi magbilang hindi naman pala 17 Panginoon. Hindi naman 17. Kamenaw pa natin. Maria Senor. Pinapaliwanag. Labis siya pala yun. Labis hindi kami nasasabi ko 17 yung palaman ng tinapay na pinadala sa atin. Ano kas? Ito naman
Kahapon yung sinasabi niyo, proyekto eh. Nung kami alam ng tao. Ganito, ang sabi ni Kyle, kapag ka nasa puso na ng tao, alam na ng Diyos. Bagaman, at ang Diyos lamang ang talagang may kapangyarihang umalam ng puso ng tao. Yun ikatangian na ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko ngayon ito, sapagkat yung nasa 22, 32 o 33 ng Lucas, tinanong ko kanina, ito ay alam na ng Diyos sapagkat ito ay nasa puso na ni Pedro. Yung wala pa sa puso ni Pedro, sapagkat hindi pa nga niya alam na ito ang kanyang gagawin, alam na ng Diyos. Doon sa talatang 34, pakinggan ninyo, kanyang sinabi, sabi doon sa 33, sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Ito ang nasa puso ni Pedro. Pero ang sabi ng ating Panginoon Kristo, yung bagay na wala pa sa puso ni Pedro, ito sa 34. At kanyang sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ng manok hanggang sa ikaila mong makaitlon na ako'y hindi mo nakikilala. O yun, wala pa sa puso ni Pedro. Future, no? Future. Alright, pasagutin naman natin si Carmen. Hindi ba tala kayo ito? One on one pa, Eric. O, bigyan natin dito. Bigyan ko kayo. Tama-tama po yung sinabi ni Camilo na yung nasa puso ni Pedro, alam na ng Diyos yun, na talagang hindi ikakaila ni Pedro ang Diyos. Hindi niya ikikakailan, Panginoon Kristo. Totoo ho yun. Otherwise, sasabihin sana ni Kristo, sinungaling ka, Pedro. Pero alam ho ni Kristo talagang totoo yun. At hindi naman magsisinungaling si Pedro kay Kristo. Nung sabihin ni Pedro talaga na hindi kita iiwan, hindi kita ikakaila. Talagang pang totoo kay Pedro yun. Nakita ni Kristo yun na totoo sa kanya. Pero meron ho alam si Kristo na hindi alam ni Pedro. Alin ho yung alam ni Kristo na hindi alam ni Pedro? Alam ho ni Kristo na may mga kaaway siya. Na yun ang bibihag kay Pedro. Yun ang kay Pedro. Magbibigay ng takot kay Pedro pagdating ng oras na kailangan na siyang magkaila. Kaya hindi po yan ay pagpapahama kay Pedro dahil beforehand, nalaman na ng Diyos ang puso ni Pedro. Kilalang-kilala po ng Diyos si Apostol Pedro. Kilalang-kilala siya ng ating Panginoon Kristo. Kaya alam niyang kung magkahilaman si Pedro, minor na lang eh. Bunga na lang ng force of circumstances. Yung circumstances po ang alam ni Kristo ron. At alam na ng Kristo na talagang ang desisyon ni Pedro ay habang panahon hanggang kamatayan na siya po ay talagang kay Kristo. Hindi niya iiwalay. Okay, resume. At bago tayo magwakas sa ating one-on-one, gusto ko liwanagin lamang doon sa katanungan na mayroon bang mga bagay sa tao na hindi alam ng Diyos? Okay, resume lang ito, no? Paki-plancha ko lang ninyo ang kasagutan ninyo, Gina Soriano. Go ahead. Una po, ang hindi alam ng Diyos yung bagay na ibinigay niyang kalayaan sa atin. Na hindi niya tayo pinipilit na pumili ng anumang bagay, kundi siya po'y nagbigay ng kalayaang mamili ka, mabuti o masama. Kung ang pipiliin mo mabuti o masama, ikaw ang nakakaalam nun. Pagdating nung oras na magdidesisyon ka. Pero pwede po ba na oo, may free will ang kanyang ginawa, ang creation niya, pero alam niya rin kung ano yung magiging desisyon niya, but it doesn't mean na pinupuwersa niya. Pwede po bang ganun, mga kayo-3? Is Brother Eli saying here na hindi alam ng Diyos ang magiging outcome ng choices mo? Diyos, hanggang hindi mo pa dinidesisyonan kung ang pinili mo mabuti at masama, hindi niya pa alam yon. Yun po ang aking sagot doon, Don Manolo. Okay, with that, palagay ko, teka muna, pabor, yung activities po ng inyong samahan, pakibanggit po lamang nang ako naman ay makapagpasalamat sa inyong Announcement muna. Natin. Maraming salamat din po, Don Manolo. At kami po ay nag-aanyaya sa inyo, mga kababayan. Ang atin pong samahan ay maglulunsad ng isang mass indoctrination. Magpapasimula po ito bukas ng gabi, alas 7, sa iba't ibang coordinating centers natin dito sa Metro Manila at karatig na lalawigan. Ang mga taga Metro Manila, makapagsasadya po kayo sa 4325 Emilia Street, Palanan, Makati, Metro Manila. O kaya po ay sa 298 Roosevelt Avenue, Quezon City. O kaya po ay sa 8192 Evacom Building 1, Sukat, Parañaque, Metro Manila.
At dito po sa San Fernando, Pampanga, doon sa tapat ng Regional Hospital. At sa Angeles City, doon po sa tulay ng Angeles, pagpanik ng Abacan Bridge, andun po ang coordinating center. Marami pa pong iba, hindi ko lang po natatandaan lahat. At yan po ay magpapasimula bukas po ng gabi alas 7, ang isang mass indoctrination inilulunsad po ng aming samahan. Ako po ay nagpapasalamat kay Don Manolo Pabis at sa lahat ng mga kasama sa Genius Family sa kanila pong pagbibigay ng panahon sa amin. At nagpapasalamat din ako rito sa aming kapitbahay kay Mr. Pregunta na nagpaunlak po sa akin na gamitin itong kanilang telepono. Teka muna, si Ali Pregunta ba nasabihan mo, may 2 oras pa natitira? Opo, alam po niya hanggang alas 12 kasi po nakikinig siya regularly sa programa niyo, Don Manolo. Dala niyo na po itong sapin-sapin yan at ang gimarilog. Sige. Andito po sila, nanonood sila lahat dito sa akin habang nagsasalita. Sige. Maraming salamat po, Don Manolo. Huwag mo na kayong bababa at maraming salamat, Mel. Si Mel Magdaraog, mga kaibigan Mel, maraming salamat sa iyo. Salamat po, kuya. Maraming salamat sa hindi mo pagkakapagsalita at sa iyo para nahimik yan dahil sa tala kayo bumawi. Okay. Alright, mga kaibigan. Bago po ang lahat, dadali namin kayo sa aming Talakay for sure. Ito po muna sandali. Kapag ka sa katanungan at pagkatapos, pwede kayo magbalik-balik. Tandaan niya na, basta concise, brief. At magtatanungan tayo. Kung sino may maluwag doon sa sasagutin natin. Okay. May katanungan lang. Sabi ni Tiwan Ignacio Soriano, mga kasagutan kanina, ikaw bilang miyembro, ikaw benefician. Opo, kaya nga po, mas gusto ko po talaga Kuya Manolo, si Kapatid na Soriano ang nagsasalita dahil Hindi. Ano po Ibig sabihin sa nasisyan, sa palagay mo ba, totoo lahat ang kanya sinagot? totoo po lahat. Wala nga pong makatutol po dito sa lahat ng kasama natin dito eh. Naku, lahat patakasan ng kamay yun. Tumututol, hindi lang makatutol. Oo. Maganda yan. Ika, tumututol pero hindi makatutol. Opo. Bago tayo magtutulan, ito po muna, ho? Commercial muna. Sandali. Andito po, Don Manolo. Nakuha mo ba yung premise ikaw ni kanina? Nakuha ko po, kaya lang hindi niya ibinigay ang talatang ginamit niya sa Hob. At dun sa talatang ginamit niya, wala akong nakalagay ito na alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa Hob. Ang sabi ron, Hindi. Yung kay Hope, nabanggit siya, yung kay Elipas lang. meron siyang binanggit na talata, sabi niya, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, ang wika ni Hob. Hindi niya ko ibinigay ang talata, at ibig ko po sanang hingin ng talata kay Kao. Teka, sandali. Hindi niya maibigay ang talata eh. Alam mo naman, eksperto ako eh. Miski hindi pa 42 ng Hope po. Ako, alam ko yun eh. 42 ng Hope na. Ito naman si Resty. Nabuking tuloy ako. Ba't mo sinabi? 42 daw. Ano? 42? Dos, okay. Ito po ang sinasabi sa 42.2, Don Manolo. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Ito po ay sabi ni Hob sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Alam ko na magagawa mo lahat ng bagay at wala kang akalang mapipigil. Wala akong kinalam na nito sa pinag-uusapan natin ngayon dahil ang pinag-uusapan natin yung hindi nalalaman ng Diyos. Yun po. Ngayon, yung sinabi ni Hob na alam niyang magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi po tayo tutol doon. Pero meron nung sinasabi sa Tito 1:2 na ang Diyos ay di makapagsisinungaling. At ito po ay pangungusap ng isang mangangaral ng Bagong Tipan. At ito po'y kinasihan ng Diyos na masulat na ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling. O di meron siyang hindi magagawa. Bagaman yun hindi bagay, yung bagay po kasi, thing, o kosa, magagawa ng Diyos yun Meron siyang gustong gawin, magagawa niya. Pero, meron siyang hindi magagawa sa kanyang aktwasyon. At ito po ay ang hindi siya makakapagsinungaling. Yung ibinigay na talata ni Kao, ni 42.2, wala pong kinalam nandun sa pinag-uusapan natin ngayon na tungkol sa hindi nalalaman ng Diyos, yung ipapasya ng puso ng tao kung pipili siya ng masama't mabuti. Okay. Maraming salamat po. Thank you very much. Alright. Samantala, mga kaibigan, sige, okay. Nakuha ba niyo yung katanungan sa uli? Opo, yun pong katanungan ng phone caller natin. Mr. Balagtas.
Opo, ni Mr. Balagtas, lumalabas po misconception niya dun sa pagdami ng tao. Para bang ang akala niya, kaya dadami tao pagka kumain ng bungang bawal. Hindi po ganon. Nung lalangin po ng Diyos ang tao, 1:26-27 ng Henesis, nilalang niya ayon sa kanyang sariling larawan at tuwangis. Nilalang nila sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kabila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at kalatan ninyo ang buong lupa. Ayun, yun po nung sabihin ng Diyos, hindi pa natutukso si Eva at si Adan. Pero meron na hong sinabi ng Diyos na kalatan nyo buong lupa. Kaya hindi po ang pagdami ng tao ay manggagaling doon sa pagkakain ng bungang bawal. Okay. Yun po. Maraming salamat po. Kumakain ba kayo, Mr. Soriano? Hindi po, hindi po. Ang akin lang pong pustiso yung bagong kapit. Baka ako nagmimerienda kayo. Makipagmerienda kayo sa amin. May padalaw dito si Mrs. Lorita Ison. Maraming salamat po kay Mrs. Season. Salamat. Ako, malapit na itong aking mission na tingnan mo nga naman ang programa ko mga kaibigan ay makakarating din yata ako sa katotohanan ng hustong-gusto. Naku, ikaw nga sige, malapit na ako. Joy to the world, the Lord. Baka ganun ang kanta ko baka naman Soriano ang kanta ano yung kanta niya? Ano yung simula ng kanta niya? Hindi, yung simula ng kanta niya palagi. Nagmimilagro, tinulungan naman. Ito naman taong ito. Okay, alright mga kaibigan. Meron pa isa dyan? Hindi yun. Sandali lang ka mo, para ano. May iupo ko muna huwag ka mo magbababa, Pros, halika. Sige, go ahead. Hindi kasi... Temo. Nagmamadali. Nung magsalita, ay magbukas ng mikropono. balik natin. Paano ka matitinig ng anak mo dyan? Lalo, hindi babalik yung anak mo Panginoon ko Diyos sa buhay. Ganito, Don Manolo. Bakit ang tanong ko, sabi kasi niya, meron daw hindi alam ang Diyos. Ngayon, dito sa binasa ko kanina, ang tinatanong ko rito, sa salita ni Apostol San Pablo, hindi ang Panginoon sa Kristo, kundi sa sa Roma, Kapitulo 11, versikulo 34, ang tinutukoy rito, yung Diyos Ama. Sapagkat sino ang nakaalam ng pag-isip ng Panginoon? Kung sabihin ng tao, sabihin ni Eliseo Soriano na meron hindi alam ang Diyos, mukhang mali. Sapagkat dito, ang tinutukoy rito, hindi pag-isip ng ating Panginoon sa Kristo, kundi mismo yung Diyos nama. Walang tao nakaalam ng pag-isip ng Diyos. Sukat sabihin mo ngayon na na meron hindi alam ang Diyos. Sapagkat pamumusong yan. Alright. At Blasphemous. hindi Panginoon sa Kristo tinutukoy, kundi Ama hanggang dyan lang. Alright. Mel, medyo ikaw na kasi mo ko dito, Mel, at baka lalo mawala yung ngipin niyan. Tuloy ba? Ang talata pong isinet kasi ni Mr. Tablada, itong 11:34 ng Roma, ang nakasulat dito, sapagkat sino ang nakaaalam ng pag-iisip ng Panginoon o sino ang kanyang naging kasangguni. Totoo naman yun at saka wala namang kagaya Ito po yung nga po boses ng sinabi ni Mel ng kapatid Magdarao. Soriano kanina. Hindi niya sinasabing alam niya ang pag-iisip ng Panginoon. Kundi ang sinasabi ni kapatid na Soriano at yun ang nasa Biblia. Ang sinagot niya si mayroong hindi Prospero alam Tablada. ang Diyos. Mayroong hindi alam ang Diyos. Yung ididesisyon ng tao. Dating manggagawa sa Hindi inalam ng NCGI. Diyos yun. Iba naman po yun sa nakasulat dito sa 11:34 Ang nakasulat dito, sino ang wika ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino nga? Tao ka, paano mo malalaman yun? Paano malalaman yun? Hindi yun ang pinag-uusapan at hindi yun ang topic kanina. Malayo naman masyado yung ginagamit ni Prose. Teka. Pros, may nagsasalita. Iba po yung ginagamit na talata ni Mr. Tablada, Kuya Manolo. Taliwas po doon sa pinag-uusapan kanina. Okay, alright. Sige. Mamaya ka, Pros. At ako, maganda ito, ha? Maganda ito. Pero hindi pa nagbabalik, ano? Pros, hindi nagbabalik. Mel, hindi pa nagbabalik? Hindi pa po. Bakit? Ikaw, dali. Bakit hindi nagbabalik yung anak ni Pros? Pinipigilan nyo? Kuya, ang totoo, ako po mismo, isa rin sa personal na nakipag-usap kay kapatid na Maribet. Oo. Ikaw kapatid na Maribet, bakit hindi ka Bumalik. hindi ka bumalik? Maribet, anak po yan ni Ang Prospero totoo po, Tablada. pinababalik namin. Kaya lang talagang nasumpungan niya yung tunay na tatay, mas mabuting magulang at mas mabubuting kapatid. Ayun, oo. Totoo ba yun, Pros? Nakatagpo ng mabuti. Tayo na dyan, men. Tayo na dyan. Totoo ba, Pros? Nakatagpo na ng tunay na magulang. Alam mo, ang isang umayaw bumabalik, lahat ng
ng katwiran gawin niya, kahit na hindi tama gagawin niya. Pang katwiran lang, natatakot siya, maalis siya sa mali. Sayang, ang nasa ko pa no, maligtas kayo. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Hindi ko nakasalanan sa Diyos yan. Ala. Nagalit na yung ama sa anak. Ala. So, may mga personalities po tayong naririnig and yung parang nag-voice over kanina na parang malakas na boses, yun po si Felix Moore, no, yung owner po ng channel. So, we'll be putting the information sa kanya pong channel dahil sa kanya po ito originally, itong parang cassette tape pa daw po yata ito, no, kung di ako nagkakamali. Pero yun nga, yung mga na-mention dito, si Brother Mel, yan, si Brother Bel Magdaraog, and then si Prospero Tablada ay dating MCJ worker daw po, at yung sinabi kanina na Maribet is yung daughter, no, anak na babae ni Mr. Tablada. And other pa po ng mga personalities na narinig natin, no? Si Kaoni po ba? Ito po yung si Kaoni Villanueva, yung narinig na po natin in the past. And then there's one more here, which is si Kamenong. So, kung di ako nagkakamali, si Kamenong is from SDA, tama po ba? So, please comment below dahil very interesting sa akin, syempre. Wala naman po tayong video dito, so naririnig lang natin and nakikita natin yung dynamics, no, at pagtututol, syempre. Dahil I think though, because my understanding is yung mga guest po dito nagmula sa iba't ibang mga sekta, no, iba't ibang mga relihiyon, it seems to me na si Brother Eli lang ang may stand na merong hindi alam ang Diyos, no, which is yung result nga ng ating free will, hindi alam kung ano yung magiging desisyon natin, which is, I have to be honest with you mga kayuthi, I find kind of strange. But anyway, let's continue. Okay, teka. Dali na. Okay, dito na tayo. Hello. Hello. Magandang gabi po. Gabi po, Don Manolo. Opo. Ito po si George D. Macali ng Caloocan. Opo. Meron po sana akong itatanong. Sige po. Kung alam ng Diyos ang pagpapasya ng tao, bakit po sa Apokalipsis 3:20, ang Diyos ay tumutuktok? Naniniwala po ako na ang Diyos ay sumasa lahat at sumasa ibabaw ng lahat. Ngunit gusto ko rin pong maunawaan dahil nga ang talakayan nyo ngayong gabi tungkol nga po sa ang Diyos ay may bagay na hindi alam sa tao. Kaya po ang tanong ko, bakit po ang Diyos ay tumutuktok doon sa Apokalipsis 3:20? Ano ba kayo? Pabor ba kayo doon sa ang Diyos ay merong bagay na hindi alam? Kasi dito po kasi sa... Hindi, pabor ho ba kayo doon? Pabor po ako. Wala akong problema kung pabor kayo. Sapagkat ang tinatanong namin dito, yung pabor doon sa bagay na yun eh. Kasi ang kailangan maging tanong ay yung hindi ho pabor. Dahil kasi si Ginoong Soriano lang ang sabi ho noon eh. Ang sabi ko po, naniniwala po ako na ang Diyos ay sumasalat at sumasa ibabaw ng lahat. Ngayon po, ang inaano ko nga po kasi medyo nagugulo. Ano nga ang problema nyo? Hindi na mo problema. Yan nga po kung sinasabi ng kapatid na Oni at kapatid na Pros na ang Diyos ay alam ang lahat. Ang tanong ko po, bakit po sa Apokalipsis 3:20 ang Diyos ay tumutuktok, nakatayo at tumutuktok? Okay. Atin po. Alright. Nakatulong. Okay, salamat po. Apo. Okay. Alright, mga kaibigan. Kamenong, paano yun? Sino pa ba hindi nakakasagot? Kamenong. Okay. Good. Doon sa sinabi ni Kaeli kanina, na meron Ito yung si Minong bagay na Pilimino hindi sa alam ng Badista. Diyos. Ngayon, yung pagsasalisik ng puso, at alam naman ng Diyos yun, wala raw problema dahil kung nasa puso na ng tao, natural, alam ng Diyos. Bagaman, at ang Diyos lamang ang merong ganong katangian sapagkat siya ay nakakaalam ng lahat. Ngunit pagdating doon sa binasa natin sa 22 ng Lucas, yung sinalita ni Pedro na, Panginoon, ako'y sasama sa iyo hanggang kamatayan. Yun, sa pagkakataon yun, nasa puso ni Pedro. Yun ang nasa puso. Kaya hindi nga niya alam pang mangyayari na ikakailan niya ang Diyos eh. Pero sinabi ni Kristo, bago pa mangyaring ikaila, Alam niya na. ang sabi niya sa talatang 34 ng 22 ng Lucas, at kanyang sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok hanggang sa ikahilamong makaitlon ako'y hindi mo nakikilala. Nagpilit pa si Pedro na hindi niya. Pero ano ang nangyari? Ikinailangan niya sa makatwid. Ang nasa puso ni Pedro ay yung siya sasama hanggang kamatayan.
Hindi niya alam na darating pala ang oras na siya ikakaila niya ang Panginoon. Sapagkat yung bagay na yun, wala pa sa puso ni Pedro. So, alam ng Pero Diyos. alam na ni Kristo, yung bagay na wala pa sa puso ni Pedro, sinabi niya, ikakaila mo ako. Bago tumilaok ang manok, ikakaila mo akong makaitlo sa makapid. Maliwanag na yung bagay niya wala pa sa puso ni Pedro. Alam. Na ng Diyos. Maliwanag sa 3:20. Yung outcome. Alam ng Diyos lahat. Okay, alright po. Naku, ipitsi, nadal ni Kami. Yun ang gusto kay Kami, no? Oo, wala na. Mr. Silar, huwag ka na muna sumagot yan. Magkukumersyal ako at pag-isipan mo buti. May ka ng tulong sa kay Aling Pregunta, ha? Sandali, ha? Dali. Nandito po, Don Manolo. Aling Pregunta. Una po, Sige. ganito po ang masasabi ko kay Camino. Naturuan ka ba ni Aling Pregunta? Opo. Oo. Okay. Ganito po yan, Don Manolo. Unang-unang masasabi ko kay Camino, ang isinite niyang talata ay concerning Jesus Christ. At ang tanong ko lang kay Camino, at gusto ko sana sagutin niya mamaya, kung naniniwala siyang si Kristo ay Diyos, at kung naniniwala siyang si Kristo ay Diyos, tanong ko uli sa kanya, alam ba ni Kristo ang lahat ng bagay? Kaya kung naisasagot ni Camelong, hindi alam ni Kristo ang lahat ng bagay. Dahil meron siyang sinabing hindi niya alam yung oras at araw ng paghukom. Bakit niya isinasait si Kristo? He is destroying his stand. Teka, sandali. Bago niyo pagpatuloy, doon sa binanggit ninyo na hindi alam ni Kristo ang araw at oras ng pagdating. Dahil ng Diyos Ama lang nakakaalam. Teka muna, hindi ba lumalabas na si Kristo ay hindi Diyos? Hindi po. Hindi nga po kabawasan ng pagiging Diyos yung hindi mo, meron kang isang albagay na hindi alam, Don Manolo eh. It is not a prerequisite to be God na kailangan alam mo lahat ng bagay. Yun ano lang na preconceived idea lang ng mga tao yun, Don Manolo. Pero Jesus Christ, in spite of He being God, according to the Bible, meron siya sinabi sa Biblia, sa 24 at 36 ng Mateo, na tungkol ang wika sa oras at araw ng paghukom, ang Ama lang ang nakakaalam noon. Mismo siya, hindi niya alam. Hindi niya nga sinabi sa mga apostol kung kailan Yun po ang ginagawa ni Camino, dinidestroy niya siya mismo sumisira sa kanya stand. Samantalang, kung titignan po natin sa konteksto, alam ni Kristo yung nasa puso ni Pedro. Talaga hindi nagsisinungaling si Pedro, hindi siya kakaila. Pero alam ni Kristo yung nasa puso ng mga kaaway niya na nung gabi na yung gigipitin siya at madadamay si Pedro. Yun po ang sinasabi ko kanina, Don Manolo. He is a victim of circumstances. Si Pedro ay biktima ng sirkumstansyang nakita ni Kristo yung puso ng kanyang mga kaaway na pati yung kanyang mga alagad ay gigipitin. Okay. Yun po, ang sagot natin dyan. Maraming salamat po, Don Manolo. So I understand na sinasabi ni Brother Eli na biktima lamang si Pedro and yung sa kanyang heart of hearts ay hindi niya talaga ide-deny si Jesus Christ. Pero yun nga Jesus Christ was able to say what's going to happen in the future. And the thing is, whether circumstances man yan o hindi, di ba? It doesn't change the fact that it was your own decision that things happen, especially on something na mayroon ka namang control. Ano po? So with Jesus saying what's going to happen, what I see mga kayuthi is just Jesus showing His godly powers, His divinity. He can know what's the outcome of your free choice. Yes, He does not force you, and God does not force us to do what we wanted to do, but God knows what will happen. God knows the outcome of our choices. And as to Jesus not knowing yung day of judgment, yung araw ng paghukom, hindi naman po magkaparehong konteksto yung puso ng tao at yung paghukom, mga kayuthri, ano? Clearly, meron talagang kumbaga protest at pagtutol. Itong majority sa mga guests, dahil si Brother Eli lang is saying that God is not omniscient. Hindi alam ng Diyos ang lahat ng bagay. And isa sa nagustuhan ko ng sinabi ni Brother Eli sa kanyang perspective na hindi kasi prerequisite na kinakailangan alam ng Diyos lahat para siya ay magiging Diyos. So anyway, let's continue. Alright, pasok po natin. Hello. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po. Manolo Pabil. Opo. Si Jung Gascon po ito, Sige ng po. Tondo po. Opo. Yung akin po, naniniwala po ako na ang Diyos po, walang hindi siya alam, lahat po alam niya. Ang sagot ko po rin kay Mr. Soriano na nung pong sinubukan ni Abraham na ialay po si Isaac, sabi po niya ang Diyos ba niloloko ba niya yung sarili niya na alam niya nang susunod ano pa, yung bang inutos pa niya. Susubukan ba niya ang tao ngayon alam niya na yung susunod naman pala.
Sa akin po, kaya po sinubukan ng Panginoon Diyos si Abraham, hindi po para alamin ng Diyos na sa sarili niya kung alam niya o hindi. Yun po, para ipaalam kay Abraham na gano'n na po kataas ang pananampalataya ni Abraham. Yung pong pagsubok, ang kapakinabangan po, para kay Abraham hindi po para sa Panginoon Diyos. That's right. You know? Okay, so yan pong sinasabi natin kayo na pedagogical, ano? Na it doesn't benefit God. So I'm glad that this scholar was able to mention that, mga ka-U3. So let's see ano yung magiging sagot ni Brother Eli dyan. Po sa akin na sabihin ko po, kaya po sinubukan si Abraham. Pinapalam ni Abraham. Gascon, Alpa? pinabayaan ko lang ho kayo, no? Pero sana huwag ko na kayo sundan ng iba sapagkat tanong ho lang ang kailangan eh. Ganun po ba? Salamat po, ha? Sige po, thank you po. Okay. Soriano. Sige. Kasi po, sa kanya na ring pagkabasa at sa kanyang paliwanag, na hindi raw po alam ni Kristo na kinikilala rin niyang Diyos yung tungkol sa araw at oras. Samantalang napakaliwanag po ng sinabi ng Panginoon nung tanungin siya ni Felipe na, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Ang sabi ng ating Panginoon, napakaliwanag eh. Matagal ng panahon ako'y kasama mo, hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakita sa akin, nakita sa Ama. Paanong sinasabi mo? Nagulat eh. Ikaw naman, Nagulat no? ba? Piniliwanag ko na sino. Nagulat yung sabihin. Kyle Tomas. Nagulat. Kyle Tomas, no? Nagulat. Nagulat yun? Ngayon, sabi pa ng Panginoon doon hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama? Nagulat. At ang Ama ay nasa akin. Paano ngayong sasabihin mong hindi alam ni Kristo? Pambihira ka. Pambihira ka. Sino ba susundin ko? Paniniwalaan, ikaw o si Kristo na nagsasabing nasa kanya ang Ama. Pagkatapos sasabihin mo hindi alam ni Kristo, aba, sarili mo interpretasyon yan, Ginoong Soriano. Hindi niya nalalahan. Briefly. Briefly, ha? Kaibigan, Nandito po, Don Manolo. hindi ka ba nagulat? Hindi naman po. Oo, baka ako nagulat. Alam niyo po, Don Manolo, ang sagot ko kay Mr. Gaston, with due respect to him, talagang ako pambihira ho ako dahil iba sa lahat ang paniniwala ko para sa Diyos. Sandali, ha? Iyong nagsalita kanina, nagtanong, hindi ang aking pinupuna sa kanya yung pagkatao niya, no? Ang pinupuna ko lang sa kanya, ay hindi siya sumunod sa regulasyon eh. Tanong lang naman eh. Nag-explain siya. Pinabayaan ko naman. Inihintay kong maaalaala at maisip niya. Hindi eh. Hanggang sa dumating yung pagkakataon, kinakailangan eh. Pigilin ko siya eh. Ganun eh. So, kung ano man ang sasagutin sa kanya, inyo yan. Ano ba yung katanungan? Wala po akong isasagot doon sa tumawag ko yan. Siguro naman nakakilala niya na medyo nalihis siya sa palatuntunan. Pero ang sinasagot ko po, itong kay Mr. Jun La Chica. Sige. Opo, nasabi Jun ni La Jun La Chica, sabi raw ni Kristo, nasa kanya ang Ama, pambihira raw ako. Sasabihin ko raw na hindi niya alam ang paghukom. Hindi naman ho ako may sabi nun eh. Andyan si Kaonit, alam kong kami. Sinabi niya pambihira ka. Bakit mo naman sa kanya? Si Pates. Sige, tuloy na. Kasi po, ganito. Alam naman ni Kaonit itong isinasahit kong talata, 24:36 ng Mateo. Sabi ni Kristo, tungkol sa araw at oras na yaon, ay walang walang nakakaalam. Yeah. Kahit ang Ama, ay I kahit agree. ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kaya po, hindi ako may sabi noon na hindi alam ni Kristo yung araw ng paghukom. Siya may sabi noon. At si Kristo ho kailan may hindi nagsinungaling. Nung sabihin niya, talagang hindi niya alam yon. Yun ang masasagot ko kay Mr. La Chica. Kaya yung sinasabi niya na yon na ako raw ay pambihira, salamat naman at nagpapatotoo siya na talagang pambihira nga ho ang aming paniniwala. Maraming salamat po. Hindi ba ako kung galing salita kayo, pambihira. Gusto kong makain dyan, kawa ka naman. Aling pregunta, ha? Pambiriente, hinuhunin niyo yan, ha? Sarap naman ito kinakadami. Galing miss to dito, hisan ka. Sandali. Okay. Ano ba ito? Puputo. Alam mo rin teleponong yun eh. Meron pa kami taga-pindot at meron pa kami taga-lagay din. Baka maputol eh. Aling pregunta. Totoo ba pregunta pangalan no? Pregunta. Pregunta means question. Ano ang pangalan? Si pregunta. Question in Spanish. Ito. Ulit tayo. Question. Kauli.
mamaya, alam niyo mga kaibigan, may meron ako sasagot kay Kaoni, pero mamaya na Kaoni. sige. Gusto niyo sagutin kayo? Sige, pagbigyan nito. Alam niyo sige, go ahead. Alam po ninyo, may nagpadala ng liham dito at sinasabi na hindi raw totoo na kami umalis, kundi kami inalis sapagkat merong mga kono-onong mga sulat ang pinadala dito kay Don Manolo. Pero iisa lang ang sagot ko. Those letters are all self-serving. Alam niyo na ang ibig sabihin ng self-serving. Siyempre, gagawa ng sulat yung... Hindi kaya parang, Kaoni, Ito yung si Oni Santiago, dating ministro ng Iglesia ni Cristo. Xerox copy nung para bang original. Miski na ba, Juan, alam ninyo, talagang ugali nila yan eh. Na pagka merong itinitiwalag, para lumitaw na may kasalanan niya yung itiniwalag, Sisiraan. Invento. Ganun ba yun? No, ng mga sulat. Naririyang pasalaysayin ka. Oy, magsalaysay ka. Pas ba nyo natatandaan nyo yun? O, huwag na yun. Alam nyo na yun. Na, sige, salaysay mo. Ugali na yun ng iglesyang yan eh. Na pagka merong umalis at pagkatapos sinabing mali aral, sasabihin, hindi, eto totoo niya, no? Kung bakit yan eh, umalis, ganito. Ano ngayon ang sama kung ako ay sinabi ko na hanggang Disyembre na lang ako? Wala na ba akong kalayaan at karapatan sa sarili ko na magsabi na tigilan mo na yun, puro kabalbalan lahat tinuturo dyan. Wala ba akong karapatan magpasya nun? In myself? Ha? Bakit pati yung aking karapatan ni pakikialaman? Ang tanong ko Kaoni sa inyo, ay, bakit kayo pinadala ng ganyan? This is in Hindi ko tinanggap yan eh. Ngayon ko lang nakita yung mga sulat na yan eh. Na nagpapaliwanag na yan yung mga invento. Fabricated na nagseserve ng kanilang purpose na palumpasin kami ang masama at hindi sila fabricated Kaoni kung dokumentado yung... hindi sila gumagawa ni Ganun ba yun? hindi ba sino gumawa, sino tumanggap, sino gumawa ng sulat, membro nila, self-serving. Ang isa ro na yung nakasabi matalik niyong kaibigan. Naku, hindi ko matalik na kaibigan yun. Kilala ko lamang, pero hindi totoo yung matalik na kaibigan. Ano ngayon kung sinabi ko doon sa tao na hanggang Disyembre na lang ako. Bakit? Nakahalata ko na puro kabalbalan naturo hindi ba kalayaan ko yun? Bakit naman ako? True Kaoni. Yan may kumakapit yun sa pangyaring. Tsaka hindi totoo yun na ang father ko ay... Nung itiwalag nila, ay umalis na. Matagal nang umalis bago nila itiniwalag. Bakit? Ayaw bumalik eh. Ngayon, natatakot sila na baka anong ibig sabihin, inuunahan nila kagad. Hindi ba ginawa? Hindi mo kasi alam ang kasaysayan eh. Tanong mo yung kay Ranyo, kay Erde. At alam niya kung bakit hindi ko pumirma doon sa inihanda. Naghanda yan ang isang sulat at ako'y pinapipirma. Pinirmahan ko ba? Anyway, huwag tayo magtas ng mga ganun bagay na... Hindi, paano nga they are going to that extent. Nagpapalabas sila ng mga sulat na hindi ko alam. Hindi natanong ko lamang how authentic yung sulat na ito. They are all fabricated. Yun lang. So buti lang na merong commentary si Felix Moore, yun na yung owner nga po ng mga cassette tape na ito. And he mentioned na eto pong si Oni Santiago was a former minister. So I really like eto pong show ni Don Manolo dahil sa totoo lang, medyo magulo siya. Kasi paiba-iba po pala sila ng mga topic. Pero what I find interesting is binibigyan ng chance yung mga guest, no? And I think parang mga regular na mainstay no si Brother Eli, siguro si Oni Santiago, regular din po na mainstay dito na guest. And then si Mr. Jun La Chica and then si Kamenong, mga ka-U3. So please comment below sa mga nakakarinig po nito dati. Sino-sino po yung mga guests maliban kina Brother Eli, Menong and others po na mga mentioned no, na mga tao. Dito nga po sa punto na ito, yung kay Oni Santiago, siguro yung tumiwalag siya no, sa Iglesia ni Cristo. Ito na nga parang sinasabi niya na mga fabricated yung mga letters doon na sinesend sa kanya, something like that. Although to be honest mga ka-youth, ito pong idea ng sisiraan yung isang former member is very common po yan na nangyayari. Hindi lang po yan sa kung, for example, if this is true in INC, but in a lot of religions, kapag tumitiwalag yung isang miyembro, ang daming sinasabi na ganito ang kasalanan niyan, ganito ang totoong ginawa niyan, kaya umalis dahil ganito, something like that. Well, obviously, this is of course to maintain the integrity of the church, no, mga ka-youth. But anyway, so we still have time. Let's go. Let's continue this video. Tapos, tsaka yan ay ginawa, self-serving. Self-serving. Miyembro ang sumulat, miyembro ang tumanggap. One-sided.
Oh, Sige, okay. yan po masasabi ko. Kaya huwag kayong maniniwala sa bawat sinasabi niya. Akala niyo Diyos ang nagsasalita sa inyo. Siya sa atin ninyo. Kung Okay. totoo, hindi. Alright. Okay, thank you very much. Galit si Maraming salamat, Tony. Oni Santiago. Double B, 594. Ngayon, dublado ng lakas, dublado pang paglilingkod bayan sa ika-44 na taon nito sa broadcasting. DZBB, sumasayin pa po'y 24 oras ang punong himpilan sa AM DZBB. Radio Television Art. Kliyento ng Malabon. Oo. Ang tanong ko, ito ay para kay Mr. Eli Soriano. Oo. Sa 1 Gis 16, sinabi ni Jesus na mayroong siyang ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang tanong ay ito, ang mga ito ba ay tumutukoy sa inyong samahan, Mr. Eli Soriano? Salamat po. Okay. Huwag natin palamigin to. At mainit pa eh. Bibiga, andyan ka ba? Hello? Andiyan ba kayo? Andito pa po, Don Manolo? Nakuha ba ninyo yung tanong? Opo. Sige po. Alam niyo po, yung Gis 16 ng Juan, tumutukoy po yan sa kabuuang Kristyanismo. Tupang nasa kulungan na noon at tupang dadalhin pa sa kulungan. Kaya ito po ay kabuuan na ng buong Kristyanismo. Isa pong malaking kaimpertinentihan ko pagka tinanggap kong ang tinutukoy dito ay ang aming samahan. Napagkat ito ay tumutukoy sa kabuuan. Bahagi ho kami ron. Hindi kami yon. Bahagi kami ron. Yun po ang ating sagot dyan. Alright. Maraming salamat po. Yun. Unang kakagutan. Alright, mga kaibigan. Si Ray. Tayo ka ba mo, Ray? Ang punto po ko po dito, Don Manolo, na ihahayag yung tungkol sa pagiging tao at pagiging Diyos ni Kristo. Pag humahantong po sa pagiging tao, talagang may limitasyon ang mga kaganapan. Gaya halimbawa ng Hebrews 5:7, dito ipinakikita kailangan ni Kristo ang kaligtasan. Kasi sumisigaw siya dito at lumuluha doon sa makapangyarang makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Sa makatwid, kailangan niya dito ang kaligtasan. Pagka ito iniangkop natin sa kanyang pagka-Diyos, iisipin mo, aba, Diyos siya, paano nga niya nangangailangan ng kaligtasan? Kailangan intindihin po natin yung pagiging tao niya, ginanap niya talaga yung pagiging tunay na tao na merong hindi nalalaman. Kaya doon sa puntong yun, tao siya. Nasa katawang tao siya. Laman ang kanyang kasarian kung paano ang mga anak ng tao ay merong dugo at laman, gayon siya, bumahagi talaga nito. Kaya kung salitain niya yon, sa dahilang tao siya. Pero kung idadamay mo yung kanyang pagka-Diyos, sa pagiging tao niya na merong hindi nalalaman, dito rin nangangailangan siya ng kaligtasan, ay magkakaroon ng limitasyon ang tungkol sa pagka-Diyos. Kaya liripin po natin mabuti. Sa dahilang tao siya, kaya niya nasasabi yun. Dito rin sa Hebrews 5:7, kaya siya Interesting. sumisigaw na ililigtas siya ng may kapangyarihan sa dahilang tao siya. Pag iniangkop mo sa pagka-Diyos, abay, magkakaroon ng limitasyon. Kaya pala may banggis na hinubad. Yun, kailangan kasi makita yun doon, Manolo eh. Hindi yung basa-basa. Dito nangangailangan siya ng kaligtasan. Ang Diyos nangangailangan din ng kaligtasan. Hindi po ganoon ang dapat nating ipakita sa tagapakinig. Hindi natin dapat paratingin sa kaisipan ng tao na ang Diyos hindi maaasahan sa pagliligtas dahil nangangailangan din siya ng kaligtasan eh. Huwag ganoon. Kundi ipakita nating mabuti yung diwa na makapaghahatid sa tao sa tunay na kaunawaan nitong Biblia. Yung po lamang doon, Manolo. Alright. Kaminong. Andiyan kayo, Kaminong. Go ahead. Sasagutin ko po yung sinabi ni Kaeli kanina. Pagkatapos na mabasa ko doon sa 22:34 ng Lucas, na nalalaman pala ni Kristo ang sinasaloob ni Pedro samantalang wala pa sa puso. Ngayon, ang sabi naman niya, kung si Kristo'y Diyos, kanya, ay meron siyang hindi nalalaman dahil hindi niya alam ang kanyang pagparito. Ang ating pinag-uusapan muna ay tungkol sa kalooban ng tao. Ano ang ipinapasya? Ayon sa Kapitulo 2 sa talatang 25 ng Juan, ang sabi roon na si Kristo, kilala niya ang lahat ng tao at alam niya ang isinasaloob ng tao, ng lahat ng tao. Alam niya ang isinasaloob. Ngayon, doon sa kanyang pagdating, ang sabi ni Kristo, hindi ko alam, kundi ang Ama lamang. Ako hindi alam ng anak, kundi ng Ama lamang. Pero dumating ang pagkakataon, nagsalita ang ating Panginoon Kristo sa Kapitulo 16 at ang talatay 22 o talatay 16. Ang sabihin niya, sandali na lamang niya. At ako'y hindi na niyo makikita at muling sandali pa. Ako'y inyong makikita. Patuloy ang ganitong pag-uusap. Sa ganitong pangyayari, ang sabi niya, darating ang niya ang araw
na hindi na niyo ako tatanungin ng mga bagay na tungkol sa Ama. Pagdating sa talatang 30, nang mapakinggan ng kanyang mga alagad, ang sabi, "O ngayon, nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay." So makatwid maliwanag na nakilala nung mga kausap niya, alam ni Kristo ang lahat ng bagay. Tinanggap niya sa talatang 31 at sinagot sila ni Jesus, "Ngayong bagay, nagsisampalataya kayo." Ayun, maliwanag na alam niya dito sa pagkakataong ito. Okay, alright mga kaibigan. Maliwanag ba? Ayun, nasabi natin maliwanag ba? Okay, pasasagutin pa ba natin yun? Ha? Maganda kayong ganyan para pasagot na. Ikaw na kaya lang, Mel. Ha? Sige. Maganda na kayo yan. Pasasagutin ko sandali ito. Okay, may caller tayo? Okay, lagyan natin muna dito yung caller. Hello? Hello, Opo. Manolo. Ben po dito. Ben. Okay. Go ahead. Ito lang po regarding the same topic. Yung pong Job 12 at talatang 16 hanggang patuloy, nakalagay po dito, "To him belong strength and victory." Okay, mga ka-youthy, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, ano pong masasabi nyo sa episode na ito? Sa mga followers po ni Brother Eli at maging kina Brother Menong din. Ayan, so please comment bitin. Then for me, medyo bitin dahil syempre it is a show that features not just one person pero iba't ibang mga guest nga po nila dito po sa show ni Don Manolo Favis and the Genius Family. One of the things na notice ko just about the host na Don Manolo, he has a very nice personality, So magaling siyang mag-host, magaling siyang mamagitan at nakita ko din na insightful din po yung mga tanong niya, yung mga follow-up questions niya. And may pagka-joker din mga ka-youthry, But anyway, so ano ba yung kanilang mga topics na kumbaga napasadahan sa programang ito? And by the way, our staff told us na isang part pa lang po ito, meron pa po tayong part 2 po nito ng kanilang mga talakayan. So ano yung mga paksa? So about sa hindi alam ng Diyos, meron ba? Or is God omniscient na all-knowing siya? Naging topic din kanina yung idea ng Book of Life, po? And then at the last part, yung kay Oni Santiago sa kanyang pagtiwalag, at yung isa naman is yung pagiging Diyos na naman ni Kristo. So this should be a very fun program noong panahon po, kasi 1989 daw po itong recording na ito, and I am not sure if we have these kinds of shows ngayon, kung saan iba't ibang reliyon with a moderator and then let everyone ask and answer, po, and very interactive kasi in-accommodate yung mga tanong, ng mga callers. I really like that, mga ka-youth3. But as mentioned, siguro, hopefully sa part 2, baka ma-explain pa further ni Brother Eli yung idea na hindi alam ng Diyos. For me, I side with most na beliefs, Orthodox Christians, Evangelicals, even sa SDA na perspective dito kay Brother Menong as to God being all-knowing. I can't wrap my head around the idea that God, who created even the smallest atom, the widest universe there is sa tao na kanyang creation, hindi niya alam ang magiging outcome ng choices. And then also, sa explanation kasi ni Brother Eli kanina mga ka-youth3, is idea lang daw ng alam ng Diyos isang nasa puso. Pero di ba po, the following passage says, lahat ng bagay, period. Hindi sinabi na lahat ng bagay patungkol lamang sa puso ng tao. So sa mga viewers po natin, sa mga MCGI members, or even sa mga supporters po ni Brother Eli, what do you guys think about that? Kaya understandably, dito pa sa programa na ito, it seems that all guests are, I would say, ganging up kay Brother Eli dahil yung perspective ni Brother Eli, it seems a little bit unusual. I'll be very honest with you mga ka-youth3. But at the last part of Brother Eli's explanation, he actually said na yung omniscience kasi, it's a man-made concept and hindi yan prerequisite para masabi mo na ang Diyos ay Diyos mga ka-youth3. But anyway, if you like these kinds of contents, you already know what to do. You can click that video over there. Mga playlist na po dito, Brother Eli discussion videos, and then subscribe kung hindi ka pa subscribe, and I'll see you guys next time. Peace, bye-bye, see you later.